Air 9100. Ngayong araw ay araw ng Biyernes, March 29. Ito nga 9100 ang dala namin ngayon. Ang ganda nga pala setup ng sound system nito. Tara Sayla, alis na. Uy. Manganta nga pala kami ng terminal at tinikita ko na rin yung sakay namin. Kakaunti lang pala yung aming sakay, pero panigurado mapupuno pa kami sa daan. Mahaba din kasi interval na binibigay ng dispatcher dahil ilan lang kami bumiyahe. Tara! Okay, Sayla, malog! Tara, kaunti bumiyahe ngayon, sakay na kayo dito! Tapos nung tinikitan ko yung mga bagong sakay, kinailangan ko magpuliwanag sa isang pasahero. Nasa batas naman yun eh. Hindi lang po na-tsempo ng inspector, pero na-tsempo ng inspector, pwede masuspende yung konduktor. Ayun nga, pinaliwanag ko kay madam kasi gusto niya i-discount ko yung mga estudyante kahit na walang dalang ID. Pagdating nga pala dito sa Marilao, sa looban kami dumaan dahil kapag ganitong Good Friday, sinasarado talaga nila yung Divine. Tapos pagdating nga namin dito sa NLEX, napakaluwag talaga ng kalsada. Kahit dito sa may A. Bonifacio, kakaunti talaga bumabiyahe pag ganitong araw. Kahit dito sa Dimasalang, napakaluwag pa rin. Maging dito sa extension terminal namin, dito sa Malabon Street, maluwag na maluwag din. Tapos pagdating namin dito sa terminal, dito sa De Jose, dito na kami nagbaba ng pasahero. Pagkatapos ko nga magpababa, nag-inspect ako sa loob ng bus. At yung mga ganitong bote nga, pinupulot ko at tinatapon ko sa basurahan. Mahirap na kasi baka maapakan at maging sanay pa ng disgrasya. Bilis ang bigayan dito ah. Sa isang barangay, hindi pwede mag-iwalay. Sagtikitan lang yan, kaibigan. Ilan? Nung pumili lang nga kami, mabilis lang din kami napuno dahil marami rin talagang mga pasaherong pauwi. Maya pa, umangat na kami at nagsimula na rin ang manikit sa mga pasahero. Umangat nga pala kami ng seating. Kaya naman yung mga pasahero naghihintay sa Ayala Mall sa Balintawak. Panigurado, tayuan na sila. Kung sa bagay, maluwag naman yung gitna nito. Kaya maalwan na magpatayo. May bakante pa nga pala sa bandang harapan. Dali po ah. Tayuan po ito. Sandali lang po, sandali. Sino po senior dyan? Ako. Upo ba yung senior sa harap? Yung senior sa harap ah. Ano ba yan? Dalawa sila sa pangpalan. Sa pangpalan, sige po, ilagay ko na natin sa ilalim ha. Sisiyan ko na lang to. Ilagay ko sa ilalim ha. Bayaran nyo na lang. Diretso FBR naman po, ano? Sige, akit na kayo ma'am. May doon sana? Sa compartment ko po ilagay. Para hindi ka mahirapan. Dadalhin nyo, ito, sasama na to dito. Sige. Hindi ka naman sasamahan to ng ibang ano. Dito na ako dahil. Diretso lang po sa likod ha, tayuan po yan ha, tayuan. Tama mo na ito. So ayun nga, nagtsaga na sila magsitayuan. Kaysa naman wala sila masakyan, saka nalang pupuntahan. Ayan po, ayun o. Ayun o, SM Tunggo Grotto. Ayun o. Ayan po tayo. Ayun o. Yung may carousel. Ayun. Tunggo Grotto. Ayan te, ayan o. Tunggo Grotto. Ayun. Tapos pagdating dito sa tapat sa amin, pinabang ko nga yung anak ko para iabot sa akin yung mga pa-order ni Mrs. sa mga katrabaho ko. Sayang din kasi, pandagdag income din. Malaking bagay din kasi pag dalawa kayo magkatulong na misis mo, lalo na't hindi stable yung income mo at hindi madalas nakakabiyahe. Ito nga pag-ukay-ukay ni misis, malaki na nagiging suporta sa araw-araw. Nakarating na pala kami ng terminal. Tala tayo, IPR. Akin nga ibinabalang yung bagahe ng pasahero at pagkatapos kong nga maibaba, umakyat agad ako sa itaas para mag-check ng mga naiiwang gamit ng mga pasahero, baka may natutulog. Sir, yan tayo. IPR na po. FBR na, terminal. Tapos pagdating nga namin, nakapila kami kaagad dahil ilan lang talaga ang mga bumiyahe. Kaya lang, itong pagbalik namin, wala na halos ako natikitan. Bigla nag-ibaba yung ihip ng hangin. Kaya naman kahit yung namimili pa, hinintay na namin. Maluwag na maluwag. Nagbabayad na. Walo kami eh. Oh, kasyang-kasya po. So ayan nga, sayang din naman kasi walo din sila. Hindi naman kami aabutan nung nasa likod dahil mahaba yung interval. Ganoon talaga kapag namamasada, kailangan mong gumawa ng paraan kung gusto mong magkaroon ng sakay. Looban po tayo, labas po natin, ano na, iglesia tayo.
Iglesia na po labas dito ha. Baba po dito. Yung mga pa-divine po dyan. Pero yung gusto maglakad doon sa ano. Ito, sakay kayo tricycle. Sakay kayo dito tricycle. Tapos kahit madalang yung pasahero, naging malisiting pa rin kami dito sa Marilao. Ayan at nakarating na rin kami agad dito sa Avenida dahil wala ngang traffic sa daan. Napakaluwag talaga ng kalye. Dahil maaga pa rin naman, nag-iisip kami ng driver ko na si Kedens na bumalik kami para mag round 6. Kaya lang para bang pinanghinaan kami kasi talagang wala ng pasahero mga dumadating dito sa terminal. Panaka-naka na lang ang dating at wala talagang naiipon. Mabuti na lang wala yung pila Ayala. Sa Ayala lang tayo magkakalaman ito eh. Kaya dapat lang walang pila dun eh. Tama lang talaga. Walang nangyari. Oo, may pila dun. Parehong maglalason. At nung kami nang pumila, ramdam namin hindi na kami masisiting dito sa terminal. Tanging pag-asa na lang talaga namin sa Ayala Malls sa Balintawak. Uwian na to, wala nang balikan, wala nang pasahero eh. Handa lang, isa-isa lang ang dating. Babalik pa sana kami magra-round 6 kasi wala naman ang biyahe bugas. Kaso wala namang pasahero na. Grahe na lang to, round 4 na lang. Hanggang sa pag-angat nga namin, nagpipilit pa rin ang magtawag. Palay, Son, sabon, appear! Tara, malong ka. Tapos maya habang nasa baba ako, may tumawag sa akin. Siya nating kaibigan, kaya inabutan ko siya ng ating pasasalamat na sticker. At pinagbigyan ko siya magpa-picture kahit hindi ako artista. Pagdating nga namin sa Ayala, yung dispatcher bigla na lang nagayak. Kala ko nagbibiro ka lang. Sabi mo kasi di ako nagbibiro. Sabi mo kasi uwi na ako. Eto, umuwi na nga yung dispatcher namin dahil wala na rin daw pasahero. Pero ibang kinalabasan ng pag-angat namin. Bigla pa rin kami na-standing dito sa Ayala Malls. At pagdating nga namin dito sa Mason, maraming pasaherong sumalubong sa amin. Kaya para bang bigla kami nabuhay ng dugo ng driver ko. Napaisip tuloy kami bumalik dahil wala na rin bumalik sa mga kasamahan namin. Madami din kasi nasilat. Natapat lang talaga na na-tiyempo kami. Mula FBR nga hanggang dito sa Mason, marami kami naisakay. Kaya tamang-tama yung desisyon na ginawa namin. Ito, tsagayin nyo lang tumayo. Tsagayin nyo na, kunti lang bumiyahe ngayon. Yun nga lang kung anong niluwag kanina, siya naman traffic ngayon. Dahil inabot na kami ng prosesyon. Shoutout muna sa Jackliner, Lucena Lines, Dagupan Bus, Solid North. Shoutout galing kay Aris Saison Busgado. Ano itong gamit niya po? Kanina po ito. Ay, yung sa ano to, yung bumaba yung ano. Dahil pagkain, kanina po ito. Baka may gamit kayo na iwan ha. Ayan, may nangaiwan nga ng gamit, mga water dispenser, thermos, saka mga pagkain. Gamit malamang ng bata, buti may ID ng bata. At sinubukan kong tawagan yung contact number. Nakausap ko yung mother. At bukas ng umaga, kukunin na lang dito sa terminal. Tapos kahit marami na silat, nagbakasakali pa rin kami na baka maka 30,000. Pero mukhang hindi ganun ang mangyayari. Kaya shoutout ko na din si John Bernard Sibayan from Zambales. Shoutout kay Henry Palagana, sabi ni Leon de Leon. Kuya, nalala na kita. So yung yung vlogger ng mga Santos. Hindi Santa Rosa po yung sticker, kuya. Sige mamaya. Pero sabi ko familiar yung mukha mo. Ano yan? Thank you. Sige. At habang papalapit na kami sa grahe, nagkikwenta na nga ako ng pwedeng sahurin ng driver at hindi nga umabot ng 30,000. Ay, salamat sa Diyos. Karaas tayo maghapon. Ay, hindi umabot ng 30, sayang. Konti na lang. 30,000 na sana. Marami daw na silat kanina pero kami kahit pa paano na-tiyempo. Kaya lang problema, sakit pa pa ako. Ayun o, iga. Nako. Si Hannibal pala? 27? Opo. I-video mo na naman ako. Hindi Eh di ibig sabihin, kami pala ang top grosser. Sa ngayon? Sa ngayon. Nga pala, kaysa sugal i-promote ko lang tong Excite Clothing. Kung gusto niyo ng quality design, print, at materials, ito na mismo ang hinahanap nyo. Visit nyo lang yung kanilang page na Excite Clothing.